Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-16 na kabanata ng libro ng mga awit at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ang buong mundo ay magpupuri sa Panginoon. Ang lahat ay magpupuri at sisigaw sa galak sa Panginoon. Ang lahat ng mga bansa sa mundo ay bayan na para sa Panginoon. Ang buong mundo ay makakaranas ng presensya ng Diyos. Sumigaw sa galak ang mga nilalang. Sabi sa verse 1, sumigaw sa galak ang mga nilalang. Sa verse 3, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Kung tayo ay sisigaw sa galak sa Panginoon, dahil ang kanyang mga gawa ay kahanga-hanga para sa atin, at siya ay nagbibigay ng katagumpayan para sa atin. Siyang nagbibigay katagumpayan sa mga bayan at mga bansa. Hindi lamang ang isang individual o isang partikular na tao ang makakaranas ng katagumpayan, kundi ang buong bayan ay maaaring makaranas ng presensya ng Diyos. Verse 3, ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Kung tayo ay sisigaw sa galak sa Panginoon, dahil siya ang tumalo sa bawat nating mga kalaban o kaaway, ang ating mga kaaway ay kaaway din ng Diyos. Diyos ang siyang tumalo sa bawat nating mga kaaway. Kung kaya marapat lamang na magkaroon tayo ng pagsigaw sa galak. Ang lahat ay makakaranas ng katagumpayan sa pamamagitan ng Diyos. Kung kaya naman ang lahat ay sisigaw sa galak sa Kanya. Verse 2, purihin ang Diyos na may kagalakan, wagas na papuri sa Kanya ay ibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Awitan siya at luwalhatian siya. Ito ay pagbibigay luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Ito ay pagsasabi na sa lugar na ito ay pinagtagumpay ka ng Diyos, kung kaya marapat lamang na sa parehong lugar na rin na yon ay magpupuri ka sa Kanya. Ito ay pagsasabi na ang Diyos ay nasa lahat ng bagay. Ang Diyos ay nangungusap kahit saan at kahit kailan. Ang Hong Kong ay bihira lamang na magkaroon ng gintong medalya mula sa Olympics. Ngunit sa taong ito ay nakatanggap na ang Hong Kong ng ika-3 at ika-4 na gold medal. Ito ang pinakamataas mula nang nakisali ang Hong Kong sa Olympics. Ang taon na ito ay napaka-espesyal. Sa dalawang sitwasyon ay tila hindi maipapanalo ng Hong Kong ang pagkakaroon ng gintong medalya
Ngunit kalaunan ay naipanalo nila ito. Nangyari na tila hindi na sila mananalo, ngunit patuloy silang nakipaglaban at hanggang sa punto na maging ang hukom ay hindi alam kung sino ang dapat na manalo. Naniniwala ako na ang mga atletang ito ay hindi naniniwala sa Diyos, ngunit ang sitwasyon na ito ay pangungusap pa rin ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay mayroong mensahe sa atin. Dahil ang bagay na ito ay may malaking impluensya sa buong Hong Kong. Ang Diyos ay nangungusap sa maraming paraan at sa iba't ibang mga lugar. Ito ay tila pangunguna ng Diyos para sa atin. Ito'y tila pagbibigay ng kalakasan ng Diyos sa atin upang hindi tayo sumuko. Ito ang impluensya ng Olympic sa buong syudad. Dito mo mapagtatanto na ang buong mundo ay makakaranas ng presensya ng Diyos. Nangangahulugan lamang na ang Diyos ay nangungusap sa lahat ng lugar sa maraming paraan. Ang buong mundo ay makakaranas ng presensya ng Diyos at makakaranas ng katagumpayan. Ang manunulat ay binigyan itong halimbawa sa 3 aspeto. Sa verse 7, makapangyarihang hari kailanman, siya'y nagmamasid magpakailanman, kaya huwag magtatangkang sa kanya'y lumaban. Verse 6, naging tuyong lupa kahit na karagatan, mga ninuno nati doon duman, dooy naramdaman labis na kagalakan. Ang buong bayan ng Israel ang nakaranas nito. Kung maaalala natin ang istorya ng mga Israelita nang sila'y papalabas sa Ehipto, sila'y mga alipin lamang. Ngunit sa kanilang pag-alis sa Ehipto, ay hinabol sila ng mga kawal ng Ehipto. Ngunit ang mga kawal na ito ay nalunod lamang sa karagatan. Nangyari din ito sa panahon ni Joshua nang sila'y tumatawid sa Jordan River o sa ilog ng Jordan. Nang ang mga Israelita ay nasa bayan o nasa isang laban, nabanggit din ang pagtigil ng araw. Sa panahon ni Moses ay maraming mga pagkakataon na naranasan nila ang presensya ng Diyos. Alam ng mga Israelita na ang Diyos ang siyang naghahari sa lahat at naghahari maging sa lahat ng kapangyarihan sa mundo. Noong mga nakaraang taon, hindi natin naisip na ang pandemya ay naging matindi.
Ang lahat ay nakakulong lamang sa kani-kanilang mga bahay, ngunit kalaunan ay naging malinis na ulit ang hangin. Dito natin makikita na sa bawat panahon ay naroon ang pagkilos ng Diyos. Kailan lamang ay pumunta ako sa mainland China at napansin ko na ang hangin ay malinis dahil ang lahat ay gumagamit ng electric car. Dito ko napansin na nagbabago talaga ang panahon. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng malaking pagbaha o matinding pagbaha sa Taiwan. At mayroong isang gumagamit ng motorsiklo nang siya'y lulan nito ay nagpatuloy lamang siya sa paglusong sa baha. Sa kanyang paglusong ay nakalampas siya sa baha. Ang kanyang gamit ay electric motorbike, ngunit hindi ito nasira. Ito ay kamangha-mangha para sa akin. Ito ay maaring hindi kapanipaniwala para sa atin. Dahil ang mga motorbike, kung ito'y nailusong sa baha, madalas ay hindi na sila magamit. Ngunit ang nangyaring ito sa Taiwan ay kakaiba dahil hindi nasira ang motorbike. Masasabi nating iba na talaga ang panahon ngayon. Minsan, kung tayo ay nakakakita ng napakahirap na sitwasyon, kailangan namang nating makita ang Diyos at tandaan na siya ang tumitingin sa lahat. Ang Diyos ay nangusap na noon at ang bawat nakatago mga bagay ay Kanya ding ihahayag sa atin. Kanyang ihahayag ang bawat sikreto. Sa bawat panahon, ang mga tao ay mayroong mga tinatagong sikreto, ngunit unti-unti ay ihahayag ito ng Diyos at ipakikita ng Diyos. Kaya, wag nating isipin na tayo ay maswerte na ang ating mga kasalanan ay hindi maipapakita ng Diyos. Bagkus ay maging maingat tayo dahil ang lahat ay nakikita niya. Sabi sa verse 5, ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan ang kahangahang ginawa sa tanan. Ang lahat ng gawa ng Diyos ay kamangha-mangha. Parehong bagay din ang ginagawa ng Diyos sa Hong Kong. May mga pagkakataon na pakiramdam natin na hindi nangungusap ang Diyos. Noong mga nakaraang taon, ang mga taga-Hong Kong ay hindi magiliw sa pagtanggap sa mga taga-mainland China. Ngunit, napansin natin itong mga nakaraang taon ay marami sa mga taga-Hong Kong ang pumupunta ngayon sa mainland China upang doon magliwaliw at gumastos ng pera. Kaya masasabi natin ng mga sitwasyon sa panahon ngayon ay ibang-iba na.
Sa mga nakaraang taon ay nakita natin ang maraming mga pagbabago sa Hong Kong at maging sa buong mundo. Ngunit ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos at pagkilos ng Diyos. Maaring hindi ito alam ng iba, ngunit may mga tao ring nakakaalam at nakakakita nito. Kailangan nating makita at pagmasdan ang gawa ng Diyos. Dito malalaman natin na ang Diyos ay talagang naghahari sa bawat bayan, sa bawat individual, at siya'y nakatingin maging sa kadiliman. Kailangan nating katakutan ang Diyos o dapat tayong magkaroon ng banal na takot sa Diyos. So verse 8 to 15, verse 8, ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos, inyong iparinig papuring malugod. Ito'y nangungusap sa lahat ng nilalang. Kailangan nating ipakita sa mga nilalang ang ating papuri sa Diyos. Tayo ay magpupuri sa Kanya hanggang ang lahat ng nilalang ay makarinig nito. So verse 9, iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya pinabayaan. Verse 10, O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang, sinubok mo kami upang dumalisay at tulad ng pilak kami idinarang. Verse 12, sa mga kaaway ipinaubaya, sinubok mo kami sa apoy at baha, bago mo dinala sa dakong payapa. Ang ikatlong talata ay ang pagbibigay puri sa Panginoon dahil sa mga pagsubok na napagdaanan. Kung ikaw ay naharap sa mga pagsubok, papupurihin mo pa rin ba ang Diyos? Ang Diyos ay hindi lamang tayo binibigyan ng katagumpayan. Hindi lamang siya naghahari sa buong mundo, ngunit Kanya ring isinasaayos ang ating mga buhay. Madalas, kung tayo ay inaayos ng Diyos, ay napakahirap ang magpuri. Ngunit pagkatapos padalisayan ng Diyos, alam natin ang ating buhay ay higit na mapupuno at mula dito ay ating papupurihan ng Diyos. So verse 10, nabanggit ang pagpipino sa pilak. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang, sinubok mo kami upang dumalisay, tulad ng pilak kami idinarang. Ang mga pilak na dinadalisay ay kailangang ilagay sa mainit na apoy. Ito'y upang mapadalisay at matanggal ang mga nahalong kemikal o nahalong mga bato sa pilak. Pagkatapos nito ay tatanggalin na ang pilak sa apoy. Dahil kung matagal na masyado ang pagbabad nito sa apoy ay masisira din ito. Kung kaya sa pagdadalisay ng silversmith o ng taong gumagawa ng pilak, ang ginagawa nilang batayan ay kung klaro na ang refleksyon ng gumagawa sa pilak na dinadalisay. Ito'y pagkakatulad ng kung paanong idinadalisay din tayo ng Diyos hanggang sa magkaroon tayo ng refleksyon ng mukha ng Diyos.
Tayo ay kanyang dinadalisay hanggang sa magkaroon tayo ng imahe ng Diyos. Kung tayo ay ang uri ng tao na laging nagrereklamo, tayo ay padadalisayan ng Diyos hanggang sa tumigil tayong magreklamo. Kung mahilig tayong mangutya, tayo ay itatama ng Diyos at patuloy niyang dadalisayin hanggang sa hindi na tayo magiging ganitong uri ng tao. Mayroon akong nakatagpong kapatid kay Kristo. Ang taong ito ay mahilig na kutsain ang kanyang boss. Kung kaya ilang beses siyang nagpalipat-lipat ng trabaho hanggang sa nangusap sa kanya ang Panginoon. O hanggang sa nangusap siya sa Panginoon, natitigil na siya sa kanyang pangungutya. Iyon ang pagdadalisay na ginawa ng Diyos sa kanya. Sa mga dilaman natin ito, sa ating mga nais ng kalamnan, lahat ng nasa loob natin, ang lahat ng ito ay dadalisayin ng Diyos. Sabihin na nating mayroong isang tao na hindi natutuwa sa tuwing hindi natatapos sa tamang oras ang pagtitipon. Dahil dito, ang tao na ito ay galit na galit. At sa galit ay susuko na lamang at mawawala na ng pakialam dito. Dati ay mayroon akong cell member sa Taiwan. Mayroon siyang problema sa pag-iisip. Kung kaya lagi niya akong tinatawagan sa maling oras. At kapag sasagutin ko naman ang tawag ay kailangan ko siyang pakinggan ng mabuti. Lagi niyang sinasabi na may mga taong nais na magbigay persecution sa kanya. Ngunit sa totoo lamang ay mula lamang ito sa mga bagay na napapanood niya sa telebisyon. Ito ay isang malaking hamon sa akin sa mahabang panahon. Hanggang sa isang araw ay sinabi ko sa kanya na manalangin tayo. Nang siya'y nanalangin, kung tutuusin ay pinagpala siya. At pagkatapos niya manalangin ay hindi na niya ako tinawagan. Hindi na niya ako muling tinawagan. Ito'y tila ba tapos na ang leksyon o ang pagtuturo sa kanya. Ito'y nagpapakita lamang na ang Diyos ang siyang nagdadalisay sa atin at sa pagdadalisay ng Diyos ay kailangan natin siyang purihin. Pupurihin natin siya hindi lamang dahil sa mga tagumpay na naranasan natin, kundi dahil sa pagdadalisay na patuloy nating natatanggap upang maging tulad niya. Sa verse 9, iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. 10, O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang, sinubok mo kami upang dumalisay. Sa madaling salita, ang verse 8 to 12 ay tungkol po sa atin. Ang lahat ng ito ay ginagawa ng Diyos para sa lahat at hindi lamang sa isang particular na tao. Maraming mga bagay na sa ating pagdinig ay maaaring hindi natin maintindihan. Naalala ko, minsan ay nagkaroon ako ng hilig sa pagpunta sa karaoke at ako'y umaawit ng maraming mga pop songs. Hindi ko sinasabing may problema sa pakikinig ng pop music, ngunit para sa akin ito ay isang problema. Minsan nang ako'y may sakit,
nang sinubukan kong umawit at magpuri sa Diyos sa aking higaan, nais kong magsalita, ngunit ang unang musika o unang liriko ng awit na nabanggit ko ay mula sa pop song. Ang kapangyarihan ng pop song ay higit na mas malakas sa akin. Sa pagkakataong nais kong magpuri sa Panginoon, ay pop song lamang ang lumalabas at mula dito ay humingi ako ng kapatawaran sa Diyos. Nais kong magpuri muli, ngunit pop song na naman ang lumalabas sa aking bunganga. Bibig. Nagpatuloy ito ng nagpatuloy. At patuloy din akong humihingi ng tawad. Hinihingan ng tawad ang bawat awit na aking kinakanta. Dito masasabi natin na ang Diyos ay tinatama tayo sa marami at iba't ibang mga bagay. Maaaring kinakausap na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga awit na ating kinakanta o pinapakinggan at marami pang iba. Pupurihin natin ang Diyos dahil sa kanyang pagdadalisay sa atin. Tayong lahat ay padadalisayin ng Diyos. At pagkatapos ng pagdadalisay na ito, ano ang dapat natin gawin? Sa verse 13, ako'y maghahandog sa banal mong templo ng aking pangako na handog sa iyo. Ang sabi dito ay ako. Verse 14, pati pangako ko ng may saluranin ay ibibigay ko sa iyo sa dadalhin. Verse 15, natatanging handog ang iaalay ko. Unang hakbang, ang pagdadalisay ng Diyos ay para sa lahat. Ngunit ang ating pagtugon ay magkakaiba pagdating sa iba't ibang mga tao. Naranasan natin ang pagdadalisay ng Diyos sa pamamagitan ng apoy, ng tubig, at maaaring hindi maganda ang ating pakiramdam dito. Ngunit paano ba tayo tutugon sa bawat pagdadalisay? Kailangan nating pasalamatan at papurihan ang Diyos. Kung matatandaan po natin, si Joseph ay ibinenta sa Egypt ng kanyang mga kapatid. Maaari nating maisip na umabot ng dekada ang galit na mayroon si Joseph. Ngunit sa lahat ng ito, ang sinabi lamang ni Joseph ay, Diyos ang nagparanas sa kanya ng lahat ng mga ito. Maraming mga tao ang nagsasabi na sila'y nakakaranas lamang ng opresyon at pambubuli, kung kaya napupuno sila ng kapaitan at pagrereklamo. Ngunit unti-unti ang mga bagay din na ito ang nagtuturo sa kanila upang maging mabuting uri ng boss. Ito ay parte ng pagdadalisay at pagtatama ng Diyos. Sa pagdadalisay na ito, kailangan nating magpasalamat at magpuri sa Diyos. Huli ay sa verse 16 to 20, lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo ay aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Ito ay tungkol sa mga patotoo tungkol sa kabutihan ng Diyos.
Verse 18, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Verse 16, lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos. Ang Diyos ay banal. Dapat tayong manalangin sa Kanya at sa ating pananalangin ay Kanyang aayusin ang bawat nating kasalanan. Tulad ng naikwento ko lamang tungkol sa aking pag-awit ng mga pop song, hindi ko mabigyang papuri ang Diyos dahil higit akong napaghaharian ng mga pop song na ito. Ngunit sa paghingi ko ng tawad ay natulungan din akong magbigay ng papuri sa Diyos. Ang Diyos ang siyang haharap sa bawat nating mga kasalanan. Pagkatapos nating maranasan ang pagdadalisay ng Diyos, ay kailangan nating ipahayag sa iba na dapat silang magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Ating ipakita o ipakilala na ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang magpapatagumpay sa atin. Siya ang magdadalisay sa atin. Mayroon tayong katangi-tanging Diyos. Sa ating pagkaranas ng Kanyang kabutihan ay dapat nating itong sabihin sa iba, ang Diyos natin ay mabuting Diyos. Ang lahat ng mga idolo ay ay laging may kapalit. Pagdating sa mga idolo, kailangan muna natin silang paglingkuran bago tayo mapagpapala. Ngunit ang Diyos natin ay kakaiba. Sa ating paglilingkod o pananalangin sa Kanya, tayo ay Kanyang patatawarin at dadalisayin. Nais niyang harapin natin ang bawat nating mga kasalanan at Kanyang ipapakita ang Kanyang pag-ibig at kabutihan. Tayo ay tumindig at purihin po natin ang Diyos. Ang lahat ay magpupuri sa Diyos. Ang bawat nilalang ay magpupuri sa Kanya.
Kailangan pa nating gumalaw kung tayo ay sisigaw sa galak. Tayo ay dapat na gumawa ng aksyon. Maaari tayong tumalon. Tayo pong lahat ay tumalon. At tunay na sumayaw sa galak sa Panginoon. O magpuri ng may galak sa Panginoon. Huwag po tayong tumigil. Tayo ay magpatuloy sa ating pagpupuri sa Diyos. Sabihin po natin sa katabi natin, ang gawa ng Diyos ay nasa iyong pamilya. Ang pagkilos ng Diyos ay nasa iyong pamilya. Ang kamanghamanghang mga bagay na kanyang ginawa sa iyong pamilya, sa iyo at sa iyong pamilya ay sabihin po natin sa iba. Sabihin po natin sa ating mga katabi. Ibinalik ng Diyos ang iyong pamilya, ang iyong buhay may asawa. Atin pong ibahagi ang kamangha-manghang mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay at sa ating pamilya. Marami tayong ngayon ay tumatawag po tayo ng 3 tao na maaaring magbahagi ng kamangha-manghang bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. Maaari po kayong pumunta sa entablado upang magbahagi. Kung ikaw ay inuudyok ng Diyos na magbahagi, ay maaari mong ibahagi ang iyong patotoo. Kailan lamang nang dumalo ako sa healing camp, naalala ko na nais akong isuko ng aking nanay, ngunit pinanatili ng Diyos ang aking buhay. Pagkatapos ngayon ay ako na lamang ang nag-iisang anak na mayroong sariling mga anak. At aking napagpatuloy ang aming pamilya at salinahi. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos sa aking buhay may asawa at sa pagbibigay sa akin ng magandang anak. Nais kong magpasalamat sa Diyos dahil ang aking anak ay mag-high school na. Nung una ay
na may nais na ihandog ang eskwelahan sa kanya, ngunit nalaman namin na ito ay scam. Mula June 5, ay aking ipinanalangin na bumalik ang handog na ito at pagkatapos ng ilang buwan ay tumawag nga muli at nabigyan ng scholarship ang aking anak. Ako ay nagpupuri sa Diyos. Dati, bago ako naniwala sa Panginoon, ang aking buong pamilya ngayon ay naglilingkod sa Diyos. Ako ay nagbibigay papuri sa Diyos sa kanyang pagpapagaling at pagpapalaya sa akin sa pamamagitan ng camp. Madalas kong isipin na ako ay pasakit lamang sa aking mga magulang, ngunit ngayon ay napalaya na ako sa ganitong negatibong pag-iisip. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng panibagong paaralan. Nais nating magbigay sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng panibagong paaralan at tayo ay nasisiyahan sa bagay na ito. Aming Diyos, Ikaw ay kamangha-manghang Diyos. Kami ay nakaranas ng maraming mga himala sa aming buhay dahil sa iyo. Maaring ang ilan sa atin sa mga kapatiran ay nakakaranas pa din ng kahirapan o kaya sa inyong mga cell group ay may mga cell member na nahaharap sa mga mahihirap na bagay o kaya ay dinadalisay ng Diyos at maaring hindi natin ito maintindihan sa ngayon. Ngunit ating ipinapanalangin, naway ang buhay natin ay maging tulad ng imahe ng Diyos. Tayo ay manalangin sa Kanya. Maaaring nais nating ipanalangin ang ating mga cell member. Maaari po tayong pumunta sa harap at manalangin. Idalangin natin sa Diyos at Kanyang ipakita kung ano man ang mga bagay na nais niyang maranasan natin. Ating itaas sa Diyos ang bawat paghihirap na ating nararanasan o mga bagay na hindi natin maintindihan. Naway mangusap ang Diyos sa ating mga buhay. Sa mga kapatid nating nakikinig online, kung ikaw man din ay nakakaranas ng pagdadalisay ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos, ang ng banal na Espiritu, ay nangyayari kahit na kayo'y nasa malayong lugar. Nais po naming imbitahan ang mga cell leaders, mga Bible school student na tulungang at ipanalangin ang mga taong nakatayo sa harap. Kailangan po nila ng suporta sa panalangin. Maaari po tayong magbigay ng propesiya sa kanila. Sabihin sa kanila na sa kanilang paghihirap, ang Diyos ay may pakialam at nangangalaga sa kanila.
Diyos amang nasa langit, kami ay dumudulog sa iyo. Kami ay dumadaing sa iyo. Alam mo, O Diyos, na kami ay tao lamang. Sa tuwing kami ay kumakaharap ng mga problema, hindi namin alam kung paano kami aalis sa mga ito. Nakakaharap kami ng problema sa aming pamilya, sa pinansyal, sakit at karamdaman. Panginoon, naway tanggalin mo ang pakiramdam ng pag-iisa sa amin, ang kawalan ng kapangyarihan sa amin. Bigyan mo kami ng pag-asa. Panginoon, alam namin na Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ang Diyos na dumadalisay sa aming mga buhay. Sa pagkakataong ito, bigyan mo kami ng kalakasan. Ang lahat ng mga kapatid namin na nasa harap ngayon, alam namin, O Diyos, na nakikita mo ang kabigatan ng kanilang puso. Kami ay dumudulog sa iyo at aming isunusuko ang bawat bigatin na ito. Bigyan mo kami ng kalakasan. Bigyan mo kami ng pananampalataya. Sa tuwing nakikita namin ang kinabukasan at nakikita namin ang daan palabas sa mga problemang ito, Ikaw ay aming pupupurihan. Tanggalin mo ang bawat kalungkutan at kalumbayan sa amin. Tanggalin mo, O Diyos, ang kawalan ng paniniwala. Pagalingin mo kami, O Diyos, upang ang aming buhay o kami, O Diyos, ay maging tao, uri ng tao na nagtitiwala sa iyo. Banal na Espiritu, naway ang Espiritu mo ang siyang pumasok sa buhay ng bawat isa. Panginoon, alam namin na kami ay nasa ilang. Kami ay lumalakad sa daan na walang nakakaunawa. Ngunit Banal na Espiritu, yakapin mo kami. Tanggalin mo ang bawat kalumbayan at kalungkutan sa amin. Tanggalin mo ang kalungkutan sa amin. Ang kapangyarihan maging ng kamatayan ay mawawala sa amin. Tanggalin mo, O Diyos, ang lahat ng ito, ang bawat akusasyon, ang mga taong umaakusa sa amin, ang mga boses na umaakusa sa amin, Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay tinatanggal natin ang lahat ng ito. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay tinatanggal natin ang lahat ng ito at naway mawala ang lahat ng ito sa buhay ng bawat isa. Ang kapangyarihan lamang ng Panginoong Diyos at ng kanyang banal na krus ang siyang maghari sa ating mga buhay. Naway higit nating masundan ang liwanag na nagmumula sa krus. Naway bigyan tayo ng kalakasan ng Diyos. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, at iyong ibuhos ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Suportahan mo sila, Panginoon, ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Dahil sa iyong pagbisita, sila ay makukontento. Dahil sa iyong pagbisita, Panginoon, ang kanilang puso ay mapapatatag. Naririnig ko ang Diyos na nangungusap sa inyo. Maging matapang at huwag matakot. Saan man kayo mapunta, ang Diyos ay nasa inyo. Ang Diyos ay sasama sa iyo. Saan ka man magpunta ay naroon ang banal na Espiritu na mangungusap sa iyo.
kahit saan ka man mapunta. Ang Diyos ay sasama sa iyo. Ang Diyos ang kasama mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lupain na kailangan mo. Panginoon, naway bigyan mo ng kalakasan ng bawat isa. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay tumayo at ideklara natin na tayo ay itinataas ng Diyos. Diyos ang siyang nagtataas sa atin. Naway, bigyan tayo ng Diyos ng habag. Tayo ay Kanyang itinataas. Amen. Ang ngalan ng Panginoong Yesus ay dapat nating papurihan. Dahil tayo naniniwala sa Diyos at kung paano niya tayo pinatawad, kung paano niya tayo pinakinggan, kung paano niya binago ang ating buhay sa 611, atin pong ibigay ang ating sakripisyo ng pagpupuri sa Panginoon. Purihin natin siya dahil sa pagbabago na ating naranasan. Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa iyo dahil ako at ang aking pamilya, maging ang aking lahi ay naranasan ang iyong pagpapagaling at kalayaan upang ang aming buong tribo ay makapaglilingkod sa iyo sa lugar na ito. Ikaw, O Diyos, ang nangunguna sa amin at siyang tumutulong sa amin upang masunod ka namin. Sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, kami ay napapalaya, kami ay nagkakaroon ng kaligayahan at ng kapayapaan. Mga kapatid, atin pong itaas ang ating mga kamay at ipanalangan natin ang Hong Kong. Naway ang Hong Kong ay maging syudad na nagbibigay papuri sa Diyos. Naway patawarin ng Diyos ang kasalanan ng Hong Kong at naway ang Hong Kong ay maging syudad na sumisigaw sa galak sa Panginoon. Panginoong Diyos, kami ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan ng Hong Kong. Kami ay mga kritikal na tao. Gustong-gusto namin na binibigyang kritisismo ang aming gobyerno, ang aming pamahalaan. Naway tanggalin mo ang kasalanan ng aming mga dila. Inaamin namin, Panginoon, na aming binibigyang kritisismo maging ang aming mga otoridad at kailangan naming humingi ng kapatawaran dahil sa bagay na ito. Naway patawarin mo ang aming mga panalangin, naway patawarin mo ang aming mga kasalanan at pakinggan ang aming panalangin. Aming ipinapanalangin ang Hong Kong at ang buong mundo bilang iyong mga anak. Amin pong ipinapanalangin ang buong mundo. Naway ang bawat nilalang ay dumulog sa iyo, bawat nilalang ay makilala ka. Dahil ikaw ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng aming mga papuri. Panginoon, narito kami, tinataas ang bayan ng Hong Kong. Amin pong ibinibigay sa iyo ang bibig na nagpupuri. Sa nakaraan ay nakaranas kami ng iba't ibang mga problema, krisis sa aming komunidad, mababang ekonomiya, pandemya. Panginoon, iyong dinadalisay ang Hong Kong tulad ng kung paano ka magdalisay ng isang pilak. Panginoon, aming ipinapanalangin na iyong pagpalain ng Hong Kong upang maging mas masagana. At aming maranasan ang bawat mong pangako. Ito ang lugar kung saan namin naranasan ang iyong mga pangako.
At ito din ay magiging lugar kung saan namin idedeklara ang aming tagapagligtas. Kaya naman aming idinedeklara na ang Hong Kong ay iyong magiging perlas at iyong gagamitin. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, tayo ay magpuri sa Diyos at ating ideklara na ang Hong Kong ay magiging maligayang bansa. Panginoon, ang iyong habag at biyaya ay nag-uumapaw sa aming mga buhay. Verse 66, verse 20, atin pong tandaan ito. Purihin ang Diyos, siya ay papurihan pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan at ang pag-iibig niya sa aki walang katapusan. Naway ito ang ating maging kalakasan. Basahin po natin. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan at ang pag-ibig niya sa aki walang katapusan. Gawin po natin itong panalangin para sa atin. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Nais kong pagpalain ang bawat kapatiran na narito. Amin pong isinusulat ang bersikulong ito sa aming mga puso, ngayon at magpakailanman. Hindi tayo kalilimutan ng Diyos, hindi niya kalilimutan ang bawat nating panalangin. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapala ang lahat. Kung ikaw man ay dinadalisay ng Diyos sa apoy at sa tubig, sa lahat ng sakit na ito, lahat ng opresyon na ito, naway lumabas sa iyong puso ang bersikulong ito. Kung ikaw ay maniniwala, tunay na mangyayari ang pagliligtas ng Diyos at ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Hindi kanya kalilimutan, hindi niya tatalikuran ang bawat mong panalangin. Ang kanyang habag at biyaya ang magpapalakas sa iyo. Kahit ano pa mang mga bagay na iyong kinakaharap sa ngayon, ikaw ay magiging uri ng tao na magpupuri sa Diyos. Ikaw ay laging magpupuri sa Kanya at laging magdedeklara ng Kanyang kabutihan. Ikaw ay malalayo sa bawat kasalanan. Ikaw ay malalayo sa mga kasalanan dahil sa iyong puso ay nakapokus lamang sa Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay akin kayong pinagpapala. Naway maging tao tayo na may dalisay na puso at magkaroon ng buhay na banal. Amin din pong itinataas ang Hong Kong at pinagpapala ang Hong Kong. Naway malayo kami sa pagpupuri ng mga idolo. Ikaw ay mahal ng Diyos. Ang Diyos ay mayroong plano para sa iyo. Ikaw ay magiging syudad na puno ng kagalakan at puno ng pagpupuri. Sa kamay ng Panginoon, ang lahat ng pangako niya ay mapapangyari. Sa lahat ng bansa, ang Hong Kong ay maitataas ng Diyos. Mapapangyari ang kanyang pangako para sa iyo. Maraming mga tao mula sa iba't ibang mga bansa ang pupunta sa Hong Kong upang makita ang himala na ginagawa ng Diyos sa Hong Kong. Akin pong pinagpapala ang lahat at sa lahat ng nakikinig sa pang-umagang debosyon na ito sa ngalan ni Jesus. Amen.